Ito ang bagong design ng splash proof. Ang setting niya ay nasa number 5 lang. Pero malakas na ang kanyang birada. Blue flame din naman ang kanyang output. Malakas din. So, design ko to sa aking bagong gawang splash proof. Subukan natin patakan ng tubig. Ayan. Wala man lamang konti lang reaksyon. Kasi mainit niya ang tubig. Mainit ang ating bakal. Kaya ganyan lang ang reaksyon. Pero maski napapatakan, wala. Ayan o. Ganyan lang ang reaksyon niya. Hindi talaga siya malakas mag-ano. Ayan o. Pasisiritan natin ng tubig. Mahina lang ang kanyang reaksyon. Ayan, papatakan natin. Dami nang pumapatak na yon. Ayan, kukunti lang. Ganyan lang ang reaksyon niya. Hindi talaga siya nasiklab. Okay, sasalangan natin. Titingnan natin kung gaano niya katagal mapapakulo itong ating kaserola. Yung laman nito ay may git isa't kalahating litrong tubig. Halos kalahati ng kaserola yan. So, ang taas ng apoy. Okay. So, blue flame ang kanyang nire-release. Masyadong malakas. So, bababaan ko. Sayang yung apoy. Lalagay ko lang sa number 3. Okay, pagka number 3, yan ang kanyang output. Yan, buo yung kanyang blue flame. Malakas. Masyado mataas ito. Okay, tingnan natin sa isagad natin. Tingnan natin kung ano magiging performance. Yan, sagad. Pagsagad, sobrang maraming apoy ang nasasayang. May nagbabackfire pa sa ilalim. Pero blue flame din, may kaunting orange, kaya medyo nagkukulay. Kaya medyo nauulingan yung ating kaserola. Pero more on blue flame na siya. Pagka ganyan, sobrang lakas na ng apoy natin yan. Kung mapapansin nyo, asol na asol yung marami na talagang blue flame na nabubuo. Kaya lang pagka ganyan, sobrang lakas yan. Okay, tignan natin kung gaano niya mapapakulo yung kalahating litro na yan. Kalahating litro ito. Kalahating kaserola pala. Testingin natin kung gaano niya katagal mapapakulo yung kalahating kaserola na yan. Okay din itong splash proof ko. Kahit na maliit lang ang kanyang chamber, ang lakas ang birada ng apoy. Kahit na marami pa rin excess. Pwede ito bang pang heavy duty? Pwedeng pang malalaking kawali o kaserola. Yan, ang laki ng binabaybay ng apoy. Halos kapantay na sa ating kaserola. Lalo dito sa side na to. Ang importante, blue flame na siya. May kaunting orange nga lang kasi na-expose na sa labas. Lalayo lang ako, medyo mainit. Ayan, blue flame talaga yung ating kuhan. May kahalong purple. Okay, so hindi ko pa nayayari ang ano na ito, ang pinakatangke. Gagawin ko pa ng tangke ito. Ang lakas ng lagablab. Ang purpose kasi natin, malaman kung gaano katagal mapapakulo yung kalahating kaserola na yan na tubig. So yung kalahating kaserola na yan, siguro mga 2 kalahating litro siguro yan, o mahigit 2 kalahating litro tubig siguro yan. So ang setting natin medyo yan, nasa maximum, pero in-adjust ko ng konti kasi para safe yung ating kuhan, yung ating gamit. Ang lakas ng birada na ito. Masyadong malakas ang apoy ng ano na ito. Kahit na may splash proof siya, hindi niya mapigilan yung paglabas talaga ng kuhan.
ang kanyang apoy. Okay, so kaya ako naglalagay, lahat ng mga kalan ko nilalagyan ko ng splash proof para safe ang mga gagamit. Ayan, halalong lumalakas oh. Lampasan na sa ating kaserola. Palakas ang palakas yung ating apoy. Nahaluan nga lang ng orange kasi na-expose na sa labas eh. Okay, so 2.5 minuto na yung nakakalipas. Nagsimula ako rito sa orasan ko ay 3 minutes. Ngayon lampas na 3 minutes. Tingnan natin kung gaano katagal mapapakulo yung kalahating kaserola na yan. Lakas ang lagbalaban talaga. Pwede ito pang heavy duty. Itong kalan ko na ito. Para may vapor formation na ako nakikita. Okay, saktong 3 minutes na. Tingnan natin. 3 minuto pa lang nakakalipas. Ayan, may nagsisimula ng kumulo. Grabe init. Mas malakas ang pwersa ng aking kalan kapag nilalagyan ng splash proof. Lalong kumakalat kasi yung apoy. Yan ganyan. Halos kasing taas na ng kaserola yung apoy natin. Pero okay lang yan kasi blue flame naman siya. Malakas yan. Lalo siguro pagkagabi ang ganda tignan nito. Okay, tignan ulit natin. Eksaktong ano na. Eksaktoin natin sa 4 minutes. Pagdating ng 4 minutes, bubuksan ko. Okay, eksaktong 4 minutes. Tingnan natin. Okay, simula nang kumulo. Eksaktong 4 minutes. Ayan na. Eksaktong 4 minutes lang kumukulo na. Malakas itong aking kalan na ito. Eksaktong 4 minutes lang yung kalahating tubig. Kalahating tubig na kaserola. Kulo na kaagad. Ayan, ang dami pang excess na apoy sa ilalim. Bala ko, dagdagan ko pa ito ng additional na harang sa ilalim para kukunti lang yung excess na lumabas. Okay siya, nagsasayaw na yung ating kuwan kasi yung takip bulwak na siguro. O, tignan nyo yung kulo, nagtatalunan. Ayan o. Eksaktong 4 minutes, talagang kulong-kulo na siya. Lahat kumukulo. Lakas. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Tinesting ko lang yung aking bagong gawang splash proof. Okay, so ayan. Okay, malakas ito. Tamang-tama tong design ko na ito. Maraming salamat sa pagsama. Until then. Ito ang bago kong design na splash proof. Yan. Ang chamber ko ay 5 inches. Okay, so ang setting niyan, nasa number ano lang, dulo ng number 2. Dulo ng number 2 lang ang setting niyan. Tatasan natin ng konti, lalagyan natin sa dulo ng number 3. Ayan, dulo ng number 3. Susubukan natin patakan ng tubig. Tingnan natin kung effective itong aking bagong gawang design na splash proof. So, ayan. Napatakan natin ng tubig yan. Wala ring reaction. Konti lang. Okay. So, isa na namang safe na gadget ito. Ayan. Dire-diretso yung pagpapatak ko dyan. Konti-konti lang ang kanyang reaksyon, hindi talaga siya bumubulwak. Ayan, dire-diretso yung patak natin ng tubig dyan. Konting-konti lang talaga ang kanyang reaksyon. Okay, ito isa na namang safe na device
para sa aking mga kalan kakangalay. Kaya tinigil ko muna. Okay, so subukan nating taasan ang kanyang setting. Ilagay natin sa kalahati. Ayan, kalahati. Okay, so nasa kalahati na yan. Okay, dagdagan muna natin ng langis. Parang kulang ng langis. Okay, so baklasin muna natin ang ating splash proof bago natin dagdagan. Okay, so itong design ko na splash proof. Kaya tatanggalin ko lang yung mga kwansay sa loob. Marami kasi nga wala na langis. Puro na lang kasi ano yun, carbon. Teka. Okay, tatanggalin muna natin yung carbon kasi pangit yung apoy natin pagka maraming carbon. Basagin muna natin yung carbon. Okay, so tuyo na yung ating chamber eh. Wala na langis oh. Tuyo. Binasag ko lang yung carbon na natira. Ayan oh. Ayan, tuyo kasi yung ating chamber. Walang langis yan oh. Puro carbon na lang. Okay, so dadagdagan ko ng langis para mabuhay naman siya. Okay, so dilagyan ko ng langis. Tignan natin muna ang performance niya nung malagyan natin ng langis. Okay, so yan ang performance ng aking chamber. Blue flame yung loob niyan. Ayan, kakunti lang yung nilagay natin na langis doon. Halos mabasa lang ng kaunti yung ating kuwan. Yung ating chamber. Ayan, nagsisimula nang mabuo yung mga blue flame. Dinadahan-dahan ko lang yung paglalagay ng langis. Okay, dadagdagan ko pa ulit kasi kaunti lang nilagay ko kanina. Para tumaas lang ng kaunti yung level ng ating langis. Okay, so yan ang performance niyan. Mamaya mawawala na yung mga orange na yan kasi hindi pa mainit yung langis na nilagay natin. Ayan, nagsisimula ng mag-produce ng blue flame. Okay, dito muna tayo sa gawa kong splash proof. Hayaan muna natin siya dyan. Okay, so ganito lang yung ginawa kong design na bagong splash proof sa kanya. Puro flat bar nga lang ito kasi wala akong makitang bakal na buo. I mean, solid na bakal. So, ito ang design ko sa kanya. Ito yung pang-ilalim. Okay, so yung harang na ito ang protection para yung tubig hindi pumasok dito. Para hindi po, kasi hanggang dito yung ating kuan, ang ating chamber. Yung ating combustion chamber hanggang dito sa lugar na ito. Kaya nilagyan ko yan ng konting ring. Ano lang yan? 1/4 na round bar. Then, sumunod, may pagitan yan na 1/2. 1/2 ang pagitan na ito. Tapos saka ako naglagay ng ring. Ito ang purpose ng ring na ito ay maging holder dito sa ating kuan, sa ating chamber. Din yung ring babangga dito yan. So diyan siya magpipix pagka nilagay natin ito. Kaya hindi ang gagalaw. Okay, so 3 piraso yan. Ito pa isa. Then meron pa rin sa kabila. Ayun. Kaya pag nilagay natin ito yung sasalo sa ating ring. Siyang mag-i-stable. Okay, so sa ibabaw naman ng ating pinaka-splash proof, ganito lang ang ginawa ko sa kanya. Ito kasi dati butas ito eh. Bala ko sana 2 layer. Sa tingin ko okay na itong 1 layer, kaya ganyan na lang ginawa ko. Okay, so ikakabit natin itong splash proof. Tingnan natin ang magiging performance niyan. Ang setting niya nasa kalahati lang Ayun. Okay, so ayos na. Maganda na yung apoy natin. Ayan oh. Blue flame na. Masyado nga lang siyang exposed, kaya ayan, nahahaluan ng orange, pero ang product natin ay blue flame na yan. Okay, so ilalagay natin itong ating splash proof plate na ito.
Okay, so nailagay na natin yung ating splash proof plate. Okay, so dahan-dahan ang naglalabas sa naglalabasan sa mga butas yung ating mga blue flame. Hindi ko pa rin binabago ang setting niya na. Nasa number dito nga ilagay. Nasa number 5 pa rin yan. Abangan natin ang kanyang total performance. Iniinit pa kasi niya yung ating splash proof plate ulit kasi medyo lumamig na yan. Okay, dagdagan ulit natin ng langis. Parang kulang eh. Lagyan ko ng konti. Pagkaunang lagay natin, ganyan ang mararami. Pagka naparami yung lagay natin, ganyan ang kanyang nagiging reaction. Kasi may bagong dating na malamig na langis. Ayan, medyo naglalabasan na yung ating apoy sa mga butas. Antayin pa natin. Ayan na, nakukompleto na. Pwede natin biglayin yan eh. Lagyan natin kagad sa maximum. Tingnan natin. Babalik lang tayo ng konti ha. Ayan. Okay, nilagay ko sa maximum. Tingnan natin kung mapilis siyang lalabas ngayon. I mean yung apoy kung lalabas agad sa mga butas. Ayan na, maahon na. Nagsisimula ng mag-ahonan yung mga apoy natin. Ayan. Maliwanag nga lang tong aking pwesto. Kaya hindi masyadong kita. Pero naaninag, dito sa akin, naaninag ko na may lumalabas na ng mga kulay asul. Ayan, malapit na. Ayan, nakatodo na yan. Subukan ulit natin patakan dito. Ayan, nalagyan ko na ng tubig. Konting-konti lang ang kanyang reaction. Okay, so hindi masyadong nagkukuhan, nagre-react. Kasi pabuhusan natin yan. Ganun na karami ang inano ko pero konti lang ang reaksyon. Okay, so yan na. Lumabas na yung kanyang apoy. Okay, so subukan nating isalangan ito. Tingnan natin ang itsura ng apoy niya pagka sinasalangan. Okay, so yan. Salang siya. Blue flame ang ating output. May mga sobrang apoy pa nga sa ilalim mo. May excess pa. Masyadong malakas kasi ang pressure natin. Ayan, unti-unti na nag-aangatan. Okay. So, blue flame din ang kanyang output. Okay din ang performance nito. Masyadong nga lang malakas ang ating pressure. Kaya, ayan. Antayin pa natin, tingnan natin kung may ibubuga pa yan o I mean kung may lalakas pa. Okay, asul na asul ang ating output oh. Habang tumatagal lalo lumalakas. Nalayo ko lang ng camera. Parang delikado na naman, baka masunog na naman tong aking cellphone. Ayan, ang ganda ng performance. Ang lakas na ng birit. Lampas na nakalahati sa ating kaserola. Banayad na banayad yung kanyang apoy. Talagang blue flame siya. Ayan, halos umabot na sa ibabaw ng ating kaserola oh. Kung gabi ito maganda ito tingnan. Kaya lang, wala eh. Sa araw lang ako pwede mag-video. Okay, so ang ganda ng kanyang finished product. I mean, output na apoy. Talagang asul na asul. Tsaka malakas. Pwede itong pang heavy duty. Para may vapor formation na ako nakikita.
Okay, mamaya tignan natin yung kulo. Tignan natin kung malakas ang bulwak nito kapag nagpapakulo. Ang taas ng birada, oh. Lampasan na sa ating kaserola. Isa't kalahating litrong tubig yan, yung ating kaserola. Okay, tignan natin kung ano itsura ng kulo nito. Ayan, halos nagtatalunan. Halos lahat kumukulo. Ang lakas magpakulo. Oh. Okay, so wala akong nakikitang orange na apoy. Orange o kaya yellow flame. Ang lakas. Ayan, halos lahat kumukulo. Lahat ng parte. So okay itong splash proof ko na ito. Ayan, kitang-kita nyo naman ang performance. So, putin natin. Talagang satisfy ako sa performance ng aking splash proof na ito. Ang lakas magpakulo. Pati gitna, kumukulo rin. Oh. Okay, may bago na naman akong gadget na isasama sa aking mga koleksyon. Okay din ang performance nito. Ayan, ang ganda ng apoy nito. Banayad na banayad. Okay, magiging model ko na ito sa mga splash proof ko. Ganito lang gagawin ko sa mga splash proof. Pero may kaunting gagawin pa ako dyan. May naisip na naman akong bago. Abangan nyo pa uli yung susunod na mangyayari sa aking mga kalan. Ayan, ang lakas talaga ng bulwak. Kaya lalayo lang ako. Parang mainit talaga. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-video ng gabi. Kaya hindi masyadong kita yung apoy. Pero ayan naman, pangitang-pangita naman eh. Oh. Maaraw kasi dito sa amin ngayon. Ayan, oh. Talagang maliwanag. Pero kita, at least, kita pa rin yung blue flame. Okay, so nakita nyo naman kung paano kumulo yan. Okay, so babalik na rin ko na itong camera ko. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Nakita ko yung performance ng bago kong gawang splash proof. Ayos din. Talagang malakas magpabulwak. Okay, so gagawa pa ako ng mga ganitong klaseng mga model. Kasi ito ay mga safe gadget para sa ating mga kalan. Kasi gusto ko sa mga kalan na gagamitin ko ay safe. Magkaroon na ng konting reaction, maliit lang. I mean, hindi na delikado yung gagamit ng aking mga kalan na ito. Okay, so yung mga tangke niyan, naka-ready na, nasa likuran ko. Ayun. Ayun yung mga apat pa ng tangke na gagawin ko. Kasi marami pang mga tangke rito na wala pa. Gaya na ito, wala pa rin. Ayan, dami naka-pending. Ang kulang na lang yung mga tangke. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Okay, so nakita ko rin yung nakita nyo naman yung performance ng aking bagong splash proof. Ayan. Okay, so malaki ang sinasakop niyang apoy. Talagang malakas magpabulwa. Okay, so maraming salamat sa pagsama. At huwag kayo sana kayo magsawa. Sana may maisip pa ulit akong mga gagawin para sa i-improve ng ating mga kalan na ito. Okay, so maraming salamat sa subscribers. Until then.